Pagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng Bible ngayon. Ako po si Pastor Edwin. At ang paksa na bibigyan po natin ng pansin ay ang araw ng palaspas na pinagdiriwang po ng buong mundo. At ito po ay mahalaga sa ating mga tradisyon, sa ating mga Kristiyano, dahil ito po yung paggunita sa linggo na kung saan si Jesus ay, ang ating Panginoon, ay nagtungo sa Jerusalem at doon siya ay pinagkanulo at ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Ngunit sa ikatlong araw siya po ay nabuhay na muli. Kaya po napakahalaga sa atin na magnilay-nilay, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos patungkol po sa araw ng palaspas. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11. At ang translation na gagamitin ko po ay New Testament Pinoy version. Ganito po yung sinasabi. Nung malapit na sila sa Jerusalem, nakarating sila sa Bethphage, sa Mount of Olives. Inutusan ni Jesus ang dalawang disciples niya. Mauna kayong pumasok sa susunod na bayan. May makikita agad kayong donkey na nakatali kasama ang anak niya. Alisin niyo sila sa pagkakatali at dalhin niyo sa akin. Kung may magtanong sa inyo, sabihin niyo lang, kailangan po ito ng master, at agad niyang ibibigay yon sa inyo. Nangyari to para matupad ang sinabi ng prophet. Sabihin mo sa city ng Zion, tingnan mo, dumarating ang iyong hari. Humble siya at nakasakay sa donkey, at sa batang donkey, yung anak ng donkey. Umalis nga ang mga disciples at sinunod ang instructions ni Jesus sa kanila. Dinala nila ang donkey at ang anak nito. Pagkatapos, nilagay nila ang mga damit nila sa likod ng mga ito at sumakay si Jesus dito. Maraming tao ang naglagay ng mga damit nila sa kalsada. Pumutol naman ang mga sanga ng puno ang iba at nilagay din yon sa kalsada. Nagpupuri yung mga taong nauna at sumusunod kay Jesus. Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang taong dumadating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong city. Sino siya? Tanong ng mga tao. Siya si Jesus, ang prophet na taga Nazaret sa Galilee. Sagot ng marami. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa pangyayaring po ito ay magbibigay po ako ng tatlong tatlong bagay na dapat nating papansinin. Ang una po ay tungkol po dun sa asno. Ang pangalawa ay tungkol dun sa mga sanga ng puno at mga damit, particular yung mga cloak sa English, na inilatag sa kalsada. Pangatlo ay patungkol po sa mga tao na sumasalubong. Yamang si Jesus po ay kilala bilang ang hari na siyang nakalahad sa propesya na Zechariah 9:9 na nabanggit po dito. Si Jesus po ay ang hari ng mga Hudyo na siyang nagtungo sa Jerusalem para i-claim ang kanyang pagiging hari. Kaya naman po ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa pagkilala kay Jesus. No, kung ang asno po ay nilagyan ng mga damit, ito po ang kumakatawan sa kanyang trono. So yung donkey ay sabihin natin moving throne, para bigyan ng special na pagkilala itong si Jesus na siya ay bukod tangi. Hindi siya karaniwang Hudyo, hindi siya karaniwang taga Galilea. Kaya siya ay binigyan ng espesyal na pagkilala habang siya ay nakasakay sa asno. Ang pangalawa ay patungkol po doon sa mga sanga na inilagay sa kalsada at meron din po mga balabal
mga cloak na inilagay doon. Sa panahon natin ngayon, pwede natin itong matawag o maturing na red carpet. So yung red carpet na kung saan very special na inilagay doon, at doon ay maglalakad ang asno na sinasakyan ng ating Panginoong Hesus. So merong puntrono, merong aisle na nandoon po yung parang red carpet para talagang sa mga nakakakita at nakakapansin na very special talaga itong si Jesus nung siya ay nagpupunta sa Jerusalem. Ang pangatlong bagay ay ang pagkilala ng mga tao. Nabasa natin kanina na sila ay umaawit, nagpupuri sa Diyos. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ano po? At si Jesus po ay sinalubong at merong may pag-aawitan kung saan ang kanya pong pagpasok sa loob ay very, very intimate, very solemn. Alam niyo po mga kapatid, yamang ang Matthew po ay kabilang sa tinatawag na ebanghelyo or sa atin ay gospel. Pwede po nating tingnan ang triumphal entry bilang kapahayagan ng salita ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Na ito pong pangyayaring ito ay kumakatawan din po doon sa mabuting balita na nais na ipahayag ng Panginoon sa atin. Na kung ang asno ay kumakatawan sa trono, pwede po nating isaisip na ang puso natin, ito po yung trono ng Diyos. Na po, ito yung trono. Ito yung trono ng Panginoon. At yung red carpet, yung mga sanga at yung mga balabal na nakalatag sa kalsada, ito po yung paglalarawan ng pagkilos ng mabuting balita na patungo po sa ating puso, to confront our hearts, mga kapatid. So merong Panginoong Hesus na yung sa trono, at yung pong pag-move niya towards do sa puso natin. At ano naman po yung pagkilala, mga kapatid, ang tunay na diwa ng Holy Week ay ang pagkilala, ang pagpapakumbaba. Ano po? Yung pong pagtanggal ng balabal nitong mga taong sumalubong at kumikilala ay kapahayagan po ng kanilang pagpapakumbaba at pagpapasakop, mga kapatid, pagpapasakop doon po sa paghahari na pinapakita ng Panginoong Hesus. At titingnan nyo po, meron pong contrast dito. Meron pong mga chief priest at may mga iskriba na nandun na sa loob ng templo. Ngunit si Jesus, siya ay nakasakay sa asno, hindi po kabayo kung hindi asno, para ipakita ang kanyang pagiging mababang kalooban. Ano po? Na yung kanyang pag-identify sa mga karaniwang tao. Marahil sa mga oras na to, marami sa atin ang tingin natin sa ating sarili tayo mga pangkaraniwang tao. At ang contrast po nito, yung pong mga nandoon sa loob ng temple premises, ito yung mga chief priest na napakagagara ng damit at napakataas ng kanilang ng tingin nila sa kanilang sarili. Kaya naman mas malaking rebuke yon para sa mga tao sa loob ng templo, sapagkat itong si Jesus na napakasimple, napakapayak ng paraan ng kanyang pong pagpasok sa Jerusalem ay mas kinikilala pa. Ano po na kung babasahin niyo po later on sa chapter 21 ay kinainggitan po siya ng mga tao doon sa loob. Pero po ang pinakapaksa po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, ay yung ating pong pagpapasakop. Ano po yung pagtangkap, pag-angkin natin doon sa mensahe ng ebanghelyo. At ano po yon, na si Jesus po, siya po ang ating hari, siya ang tagapagligtas. Siya po ay inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ano po? Kaya naman po yung ating mga puso, no, kung kayo po ay naririnig at ito po yung pagkakataon na yung pong ating puso ay buksan natin sa ating Panginoon. Patuloyin po natin siya at tanggapin siya bilang ating hari,
Hindi lamang po siya hari ng mga Hudyo, kung hindi hari po siya kahit ng mga Pilipino at ng iba-ibang mga lahi. Siya po ang hari ng mga hari, lumikha sa ating lahat. Kaya naman po, ang araw ng Palaspas ay hindi lang po pagwagayway, hindi lang po pagwagayway, kung hindi pagkilala na mayroong kagalakan, mayroong pagsamba sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya po yung Emmanuel, siya yung Diyos na nagkatawang tao para samahan tayo, ibaba ang kanyang sarili upang tayong mga ordinaryong tao ay makakilala sa Panginoon. Kaya naman po napakaganda po na ito pong Palm Sunday, itong araw ng Palaspas, ay i-celebrate natin yung kabutihan ng Diyos. Isa-isip natin na kung tayo man ay under quarantine ngayon, no po, kung kayo po ay nanonood at nakikinig ng mensahe sa mga tahanan ninyo, yung pong paraan ng pagsamba ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon, very simple. Kumuha lang sila ng mga sanga ng puno. Well, of course, I'm not asking you to do the same na kuha. So, kung hindi, very simple po, that even in our homes, no, pwede po tayong umawit. Ang ating pong pagsamba sa Panginoon ay magiging katanggap-tanggap. Ang napakahalaga po na ito ay maramdaman natin, maangkin natin yung pagpapakumbaba na naranasan ng mga sinaunang mananampalataya noong kanilang pinatuloy ang ating Panginoong Hesus sa kanilang puso, at pagkatapos noon ay naranasan nila yung napakalaking pagbabago ng buhay at yung kapayapaan na bigay ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, mga minamahal, I declare a blessing po sa inyo. Tayo po ay manalangin ng sandali. Father God, salamat po dahil po kahit kami ay under quarantine at nasa aming mga kanya-kanyang tahanan, ay hindi po hadlang, Panginoon, ang aming mga social distancing para kami po ay makasamba, kilalanin ka at makapakinig ng iyong salita. At kung kami po ay, ito po yung takdang araw na bigay ng Diyos upang ikaw ay makilala namin, hinahamon kita, kapatid, buksan mo ang puso mo sa Kanya, kay Jesus Christ. Kagaya ng asno, ay buksan mo ang iyong puso bilang Kanyang trono ng Kanyang biyaya. At siya ang kilalanin nating hari. At naniniwala ako, mga kapatid, na tutugunin ng Diyos yung pong ating mga kahilingan. At kasama na rin po dito yung panalangin ng pagalingin ng Panginoon ang mga nakakaranas po ng sakit, may mga COVID-19 at mga PUI. At tulungan ng Panginoon ang kanyang mga medical practitioner na sila po ang gawing instrumento ng Diyos para po maranasan ng tao ang kanyang kagalingan. Pagpalain po tayo ng salita ng Panginoon lahat. God bless you all.